Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gusto ko lang i-shout out si Jilny Baldomar. So thank you so much. Nag-PM siya sa akin, nagpasalamat siya kasi nga dahil daw sa vlog ko, OMG, nahulog. Ayoko na mag-ulit. Sorry guys. Dahil daw sa vlog ko, nandito na siya sa Hong Kong. Nagwo-work na siya ngayon. So, thankful siya kasi simula nag-apply. Hindi niya alam kung saan siya mag-a-apply. So, kung paano siya magsisimula para makapunta dito sa Hong Kong. And napanood niya yung isang vlog ko. And nilagay ko dun lahat-lahat. Nilagay ko kung anong una kong ginawang step para maka-apply dito sa Hong Kong. Nag-check ako online sa Facebook kung ano yung mga hiring na domestic helper papunta dito. And may nakita akong King's Manpower. So, ang ginawa ko, pumunta ako doon, nag-apply ako. And nakapasa ako sa broker's interview or yung tinatawag nila na principal interview. Interview yun ng agency dito sa Hong Kong. So, nakapasa ako, nagpasa ako ng video and photo and then yung ibang requirements, tas sinerox nila yung passport ko pero hindi nila kinuha. Kaya, nainip ako and umabot ng mga siguro magwa 1 month, 3 weeks ata na walang update. So, hindi ko alam kung tinrases nila yung application ko or hindi. Kaya, ang ginawa ko, nag-apply ako sa Light and Hope Employment Agency. So, nandyan lang siya sa may likod ng Ermita. So, nag-apply ako doon, nakipagsapalaran, natanggap ako. Natanggap ako sa sa principal interview or broker's interview. And doon, kinuha yung passport ko. So, hindi na ako pwedeng maka-apply ng ibang agency kasi nakuha na yung passport ko. Ang passport kasi yung sandata mo talaga kapag nag-a-apply ka. Yan yung unang hihingin. So, pagkatapos nun, is buti na lang yung agency ko na yun. Marami silang hawak na agency dito sa Hong Kong. 5, 6. Ayan. So, every Thursday, iba-ibang agency yung mag-i-interview. So, iba-iba. Una, nagpunta ako doon sa King's Manpower. So, yun yung unang agency ko dito sa Hong Kong. Tapos, sumunod na interview, hindi ako pumunta kasi hindi ako makapag-change off. Tapos, nung nalaman ko na may interview sa sunod na Thursday, tas yun is personal interview, yung may-ari mismo ng agency dito sa Hong Kong, pupunta ng Maynila at mamimili. Yun, parang na-challenge ako and ayun, nag-apply ako. Nagpa-interview ako and sa ilan kaming mga first-timer, siguro 40. 5 lang yung natanggap. And isa ako doon. So, thankful ako and nag-antay lang ako ng siguro, konting lang. Wala pang 2 weeks. Tapos, may employer's interview ako. Tapos, ito yung sa amo ko. So, lahat yun sinunod ng subscriber ko. Una, nag-apply siya sa King's Manpower. Pagkatapos niya doon, pumunta siya sa Light and Hope. And then, nag-apply siya doon. Tapos, nag-process siya, nag-ano siya ng mga requirements. And then, yun nga, nakakuha siya ng employer sa King's. Alam nyo guys, sa King's Manpower, maraming nakukuhang mga, mga katulong or mga domestic helper. Hindi ganun ka stricto yung King's Manpower, pero doon ka lang nila sa emotional, doon ka lang nila titirahin. Masyado silang mataray, masyado silang mapagmataas, yun lang. Pero kung sa amo, kung kaya mo namang lunukin yan, kung nag-a-apply ka, yung pride dapat iset aside yan. Hindi pwedeng ma-pride. So, kung kaya mo namang lunukin yung mga sigaw nila doon or ang isipin nyo, dito lang naman kayo Ako ang mag-a-abroad. Ako yung So, maraming mababait dyan na amo sa King's din. Yun, nakakuha siya ng amo sa King's and nandito na siya ata, parang mga 2 months or 1 month ata na nandito na nag-process na siya and then sinabihan siya ng agency ng Light and Hope na meron siyang employer 2. Sabi niya meron na siyang employer sa King. So wala na, at least nandito na siya sa Hong Kong. And nung time na yun, nung nag-post ako, sinama ko din kung yung TESDA training na pinagtrainingan ko and 5,000 yung doon, yung bayad.
So sila pala, nakipag-negotiate sila doon sa binigay kong pangalan na doon sila mag-chat, si Rinaldo Delfin. So nakipag-negotiate sila kasi 5 sila. So naka-discount sila, tig 4,000 na lang each sa kanila imbes na 5,000 kasi 5 sila. So yun, nag-message siya sa akin, nagpasalamat siya, and natutuwa ako na malaman ko na meron din palang, alam mo yun, may pakinabang din tong mga vlog ko kahit papano. So hindi ako nag-ano ng fame dito sa YouTube. Hindi ko nga masisimulan-simulan yung Facebook ko. Hindi ako ganun kagaling sa paggawa ng reels. Sa Facebook lang ako, sa YouTube lang ako magaling. So natutuwa ako kasi nanonood kayo sa YouTube, 'di ba? Always naman ng mga vlogger is nasa Facebook, pero nandito kayo sa YouTube, nag-ano talaga kayo ng time para mapanood ako, and I'm very thankful of that. So salamat ng madami. Ayan. Kung may question kayo, you can comment down below. So kapag hindi ako busy, binabasa ko naman yan. Thank you so much. Kahit yung iba pinapangaralan ako, alam ko naman kasi compare sa kanila, mas may experience na sila, mas may edad na sila. So, ina-accept ko kung ano yung sinasabi nila. Alam ko naman kung saan ako mali. So, ganyan. So, ina-accept ko, and ewan ko, yung iba lang talaga masyado lang namimersonal, yung tinitira na talaga ako parate. Alam ko hindi yan subscriber, kundi mga vlogger din yan na naiinggit, na uungusan. Wala akong pinagkokompetensyahan dito, guys. Ang gusto ko lang is alam niyo yun, maka-earn ako ng dollar every day. Yun yung happiness ko every morning. Tas ma-check ko na meron akong $4 or $3 na madagdag sa kita ko or sa sahod ko sa YouTube. Masaya na ako dun. Yun lang yung ano ko talaga, kasi malaking tulong yun sa akin. Lalo may pinapagawa ako na bahay, nag-iipon ako, so malaking tulong yun. And thankful ako sa mga subscriber ko na kahit papano, alam niyo yung mga binibigay kong tips, lahat is sinasaisip nila. Nakakakuha sila ng aral, and also maraming nakaka-relate na mga subscriber ko na ganito din yung naranasan nila sa amo nila. So every time na papanood nila ako is parang doon ako yung nagre-represent para sa kanila, kasi lahat ng pinagdaanan din nila. So parang ang dami kong nababasa na same tayo, ganyan. So natutuwa ako kasi nga hindi ako nag-iisa. At least marami kaming lumalaban, marami kaming nagtitiis. And thank you guys for watching always. Ayan, so salamat kasi nandyan kayo. Every time nakikita nyo na akong tumawa, magalit, umiyak. Alam nyo na, nakita nyo na lahat yan. And kung may question kayo dyan and kaya ko namang sagutin, you can comment down or PM nyo ako sa Facebook. Nag-chat or nag-aano ako doon. Nagre-reply ako basta hindi lang ako busy. And I'm so proud kasi 3 or 4 na ata sa subscriber ko ang natulungan kong mangutang sa bangko. May bago na namang umutang nung nakaraan yung subscriber ko. Kasi nga 5 months na siya, and then sabi ko, ang tapang-tapang ko or ang yabang-yabang ko magsabi na, sige, i-recommend kita sa HS, kasi sinabihan ako ng HS bank na pwede akong mag-recommend or mag-referral 3 months daw. Tapos siya 5 months na, so kampante ako na makakautang siya. Tapos nung biglang pinasa na namin yung tapos in-interview na siya, hindi daw siya pwede kasi 5 months pa lang daw siya, dapat daw 6 months. Inaawa ako kasi nag-waste na siya ng time. Kaya sabi ko, sige, i-recommend na lang kita doon sa kaibigan ko sa Prime. So ayun, nakautang siya sa Prime. Hindi ko alam kung magkano, basta ang last ko na chat sa kanya, sabi ko, kasi nandun na siya sa bangko, sabi ko, good luck, sabi ko ganun. Yun lang. And hindi na siya nag-chat. Pero at least thankful ako kasi nga may kahit natulungan ko, diba? Tas yung isa is si Dindin. Naging kaibigan ko na siya ngayon. So, sa Prime ko din siya tinuro. Ayan. Tapos, yung isa, nakalimutan ko na, doon din sa Prime. Tapos, yung isa is sa Prime din. Puro Prime. Basta guys, kung gusto nyo mangutang, 4 months kayo dapat, ha? And wala kayong utang sa public tsaka Prime. Wala kayong utang dyan. Kung gusto nyo mangutang sa Prime, wag na sa HS kasi mahigpit sila, and ewan ko, 6 months. Tapos ang arte pa, alam mo yung sabi nila sa akin, kapag hindi nagbayad yung mangungutang, hindi nila ako hahabulin.
Pero bakit pati yung address ko hiningi nila dito sa bahay? Doon ako nag-worry, bakit pati address ko kinukuha? Ano yan, pag hindi nagbayad ako pupuntahan. So parang doon din ako natakot, at least sa Prime hindi ganyan. Wala kang obligado, mangutang yung kaibigan mo, basta hindi ikaw yung garantor, hindi ka pumirma, wala kang kabado. So, yun, kahit sino dyan sa mga subscriber ko, kung mangutang kayo, kung bahala kayo, kung hindi kayo magbayad dyan, hindi ko sasagutin yun kasi nga nag-refer lang ako, hindi ako nagperma. So sa HS iba nakakatakot, hinhingi nila yung ano ko, yung address ko. Buti na lang kamo hindi na-approve yung subscriber ko na yun sa HS. Kung hindi, baka pag di siya nagbayad, ako yung puntahan dito sa bahay. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi na talaga ako magre-refer ng HS sa sunod. Okay na yung sa Prime kasi nga nakakatakot yung hingan ako ng address tas number. Ayan, so, ayun lang guys. Thank you always sa lahat-lahat. And alam nyo naman, mahal ko kayo. Busy lang talaga. Grabe yung trabaho ko. And meron pa akong isang kaibigan, palabas ng, ng sama ng loob. Hindi naman sama ng loob. Naiinis na lang ako talaga. Kasabay ko siyang mag-apply sa Light in Hope. Tapos, medyo nagbago yung ugali niya nung patapos na yung interview kasi alam niya na sa sarili niya na hindi siya matatanggap and ako matatanggap. Nagbago na siya. Hindi na siya umiimik. Parang iba na siya. Nilibre ko siya nung time na yun. Nakakakilala ko lang sa kanya doon. Ilonggo siya. Kaya medyo natuwa ako. And ang bait ng mukha. Mabait naman talaga siya. So, kasi ako may trabaho ako sa Manila, tapos siya lumuwas lang talaga ng Manila para mag-apply. So, nakitira lang siya doon sa parang pinsan niya ata. So, ako kasi may trabaho ako and habang nag-apply ako, hindi ko naman masyadong siniseryoso yung pag-apply ko. Hindi ako katulad nila na talagang labas lahat ng pera. Ako, wala. Pamasahe, tas pagkain lang. Hindi ako yung nangungupahan, ganyan. So, nilibre ko siya ng tanghalian kasi kumain kami sa labas and naawa ako sa kanya. Nilibre ko siya, mabait pa. Tapos nung nalaman niyang sa huli na hindi siya matanggap doon sa interview kasi nga mahina yung boses niya. Sabi ko, lakasan mo. Nahiya siya ata. So, hindi siya natanggap. So, nag-iba na siya. Tapos nung dito na kami sa Hong Kong, tagal na din namin dito, mag 2 years na kami pareho. Pero hindi pa kami nagkikita. Pero magka-chat kami. Pero hindi lang talaga, grabe na. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Hala, ngayong araw, ilang beses siya nag-send ng photo. 10 ata. Nung umaga, nung kumain siya ng biscuit tas gatas. Yung iba, hindi ko na nga sinisin ilang araw na biscuit tas gatas. Tas pagkain niya ng tinapay na sandwich. Tas pagluto niya ng tanghalian, pagkain niya ng tanghalian, pagkain niya ng merienda, pagkain niya ng pizza, pagkain niya ng tinapay. Lahat yan sinisend niya sa akin. Parang gusto kong sabihin, huy, ikaw lang ba kumakain? Kumakain din ako dito. Tapos, sabi ko lang sa kanya, ako din kumakain, pero hindi ko sinisend yung mga picture. Anong purpose mo? Bakit mo sinisend sa akin ng araw-araw? Yung ibang subscriber ko nga, hindi ko ma-replyan. Tapos ikaw baka magtampo ka, hindi kita ma-replyan. Kasi nga, puro sinisend niya sa akin. Awa na, alam mo yung Rachel sent photo, Rachel sent a photo. Ang dami niyan. Tapos minsan sabi ko na lang sana all. Tapos magsisend na naman uli. May pagkain din ako dito kahit pa paano. Puta ina, bakit ako inaanuhan yan? Sinisendan. Hindi ko lang masabi-sabi talaga. Tapos gusto pa magkipagkita sa akin yan ngayong April sa holiday ko daw. So, kasi nga, nag-away sila ng mga kaibigan niya. So, wala na siyang kaibigan. Kapatid niya na lang yung kasama niya. So, ngayon ako yung kinukulit niya, sinisendan niya parati ng mga picture na yan. Buti siya, puro dot-dot lang yung alam. Ako, naubos na yung trabaho ko. Kailangan ko pang maganyan-ganyan. So, ayun lang guys. Na-share ko lang yung hinanaing ko. Na-miss ko kayo. Kasi nga, pagod ako parati. Pero tinatry kong mag-video. And ngayon, medyo okay ako. Ayan. So, thank you. And I love you all. Bye-bye.